Pinalayas na naman ako sa bahay namin dahil sa walang tigil kong pag-inom ng alak. Kasama ang aking mga barkada na adik din sa amoy ng alak. Basta may piyesta, birthday party, kahit binyagan, wala akong pinapalampas na okasyon basta't may handaan at inuman. Napapabayaan ko na nga ang aking nag-iisang anak at asawa. Katwiran ko, nakatira naman sila sa bahay kaya bahala na ang mga magulang ko sa pagpapakain sa mag-ina ko. Hanggang napadpad kami ni Rodel at Noel sa isang liblib na baryo dito lang din sa may probinsya namin sa Nueva Ecija. Ang sabi, binyag daw ng anak ng ate ni Noel. Dahil adik ako sa alak, kahit hindi ko kakilala ay nagpresenta pa akong maging ninong ng bata. Pumayag naman si ate dahil nga barkada ko ang kapatid niya. Nang nakarating kami sa bahay ng ate niya, halos malula ako sa dami ng alak na nakadisplay sa mga lamesa. Ang iba't ibang uri ng inumin ay nakabukas na. Tila handang-handa para sa isang malaking salo-salo. Ngunit hindi ako inalok ng lalaking unang nakaupo sa lamesa. Masama ang tingin niya sa akin. Nang malaman ko na siya pala ang asawa ng ate ni Noel, nakaramdam ako ng kaba. Sa unang lagok ko ng alak, agad kong napansin na parang may kakaiba sa lasa nito. Kahit sobrang takaw na takaw akong uminom, may matamis at mapait na lasa itong tila nagdudulot ng panghihina sa akin. Pinilit kong kalimutan ang pakiramdam at ipinagpatuloy ang pag-inom. Hanggang sa tumabi sa akin si Rodel. Pare, ang weirdo naman ng tao rito. Ang sasamang tumingin, no? Lalo na yung lalaking nakatingin sa atin. Huwag kang maingay, baka marinig tayo. Siyempre bagong mukha tayo eh. Kaya talagang pagtitinginan nila tayo. Sagot ko pero kahit ako ay yun din ang napapansin ko. Nang makita ko si Noel na kumakaway sa amin, doon lang ako napanatag ang loob. Dahil kaya pala siya umalis saglit, ay bumili siya ng paborito naming alak. Lumipat kami ng ibang lamesa. Yung kami lang talaga. Noel, matanong ko lang, talaga bang ganito dito? Sa gabi ginaganap ang binyag? Tanong ko sa kaibigan naming si Noel. Hindi ko rin alam, Leo. Hindi rin alam ni ate na ganito sa lugar ng kanyang asawa eh. Hayaan mo na. Dahil bukas sa bukas din ay uuwi na tayo. Hindi lang pala ako ang nakaramdam ng kakaiba sa lugar na to. Maging ang dalawa kong kasama na panayang tingin sa kilos ng ibang tao. At ang pagkakamali ko lang, kahit nagdududa na ako sa mga tao, nakuha ko pa rin magpakalasing. Wala naman akong ideya kung anong klaseng lugar ang napuntahan namin. Anong klaseng pulutan to? Bakit ang pait? Tanong ko dahil talagang napakapait ng lasa ng karne. Pero ang iba naman ay halos nag-aagawan sa pagkain nun. Kaya sa sobrang hiya ni Noel sa amin, bumili na lang siya ng ibang pulutan. Nagalit naman ang lalaking nakaupo sa kabilang lamesa. Napag-alaman naming Bernardo ang pangalan niya. Ang angas ng pagkakasabi nito na para daw kaming nakakalalaki kanina pa. May pabili-bili pa raw kami ng alak sa tindahan, pulutan
at nakakainsulto raw ang ginagawa namin. Kung ano daw ang nakahain at kaya niyang ibigay sa handa ay pagtiisan daw namin. Siyempre nakainom na rin kasi ako noon, kaya umalma ako at nagkasuntukan kami ni Bernardo. Talagang napahiya si Noel sa ginawa ko, pero hindi siya nagalit sa akin. Dahil hindi rin naman daw niya nagustuhan ang kagaspangan ng ugali ng bayaw nito. Kaya kahit gabi na ay umuwi na kami. Sakay ng tricycle ni Rodel, dinala ko ang alak. Nang makalayo na kami sa bakuran ni Bernardo, napadaan kami sa isang maliit na kubo. May tindahan iyon at matandang babae ang nagtitinda. Pare, dito na lang kaya tayo mag-inom. Total may dala akong alak. Ubusin na muna natin to bago tayo umuwi. Wika ko kay Rodel. Mabuti na lang at pumayag din si Noel. Nagpaalam kami sa matanda na mag-iinuman kaming saglit sa harapan ng kanilang tindahan. Pumayag naman ito at inalok kami ng tinda nitong inihaw na bangus. Habang nagiinuman kami ng tropa ko, bigla na lang kaming nakarinig ng huni ng ibong kilyawan. Ang sabi pa naman ng matatanda sa amin noon, kapag humuni raw ang ibong ito sa gabi, senyalis daw na may paparating na panganib sa makakakita rito. Nang magtama ang aming paningin ng ibon, nagsipagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Tulog na pati ang dalawa kong kasama dahil sa kalasingan. Habang ako naman ay napayukyok sa lamesa habang pinipilit kong matulog. Kaya naman kitang-kita ko nang lumabas ang matanda sa tindahan. Kuba pala ito. Mahaba ang buhok at lumilikha ng matinis na tawa ang matanda. Para bang sa mangkukulam. Ang akala ng matanda ay nakatulog ako dahil sa kalasingan. Kitang-kita ko rin kung paano nito binutas ang gulong ng aming sasakyan. Mabilis ang tibok ng aking puso nang makita ko sa aking nangliliit na mata ang paglapit ng matanda sa aming kinaroroonan. Ganon din ang paglabas ng dalawang lalaki mula sa tindahan. Kilala ko ang isang lalaki at si Bernardo yon. Naramdaman ko rin ang pag-angat ng aking katawan. Binuhat nila ako patungo sa naghihintay na kariton na may kalabaw. Para bang may mali sa biniling alak ni Noel at kung hindi nga ako nagkakamali, dito rin siguro binili ng kaibigan ko ang alak na ininom namin. Bukod tanging ako lang ang hindi nalasing. Pero kailangan kong magpanggap dahil alam ko sa mga oras na yon na nasa panganib na kami ng aking mga kasama. Humihilik pa silang dalawa sa sobrang kalasingan. Kahit pagdating sa kariton ay ibinagsak ang kanilang katawan ay hindi pa rin sila nagising. Nang mailagay kami sa kariton, sumampa naman sa kalabaw si Bernardo kasama ang matandang kuba at ang isa pang lalaki na kasama nila. Kahit napakadilim ng paligid, alam kong malayo at bundok ang aming tinatahak na daan. Hindi ako makagalaw dahil alam kong sa maling pagkilos ko ay mahahalata nilang gising ako at nagpapanggap lang. Gusto ko sanang tumalon sa kariton pero paano naman ang mga kasama ko? Walang kaalam-alam ang kapatid ni Noel na kinuha na kami ng asawa nito para dalhin sa kung saan. Hindi ko rin alam kung ano ang ipinapahiwatig ng ibong kilyawan na nakikita kong parang sumusunod sa amin. Matagal kaming naglakbay ng oras na yon. Malayo na kami sa bayan at nasa gitna na kami ng kabundukan. Maya-maya pa'y huminto ang kariton at bumaba na rin ang dalawang taong nagbuhat sa amin. Marami tayong dala ngayon.
Matagal na konsumo rin sa ating pangangailangan. Tapahin ang iba at ako na ang bahala sa lamang loob. Nagsipagtayuan ang mga balahibo ko sa aking katawan nang marinig ko yun mula sa matandang kuba. Tila kami yata ang tinutukoy ng matanda. Kaya naman hindi ako mapakali habang nakabaluktot ako ng higa na nadadagganan ng dalawa. Nag-isip ako ng paraan kung paano ko sila matatakasan. Nang makita akong umalis sa pagkakasakay sa kalabaw si Bernardo, dahan-dahan akong sumilip sa butas ng kariton. Nakita kong maraming tao ang naghihintay sa malawak na bakuran. Sa malaking kubo na may upuan sa gitna ay may isang lalaki ang nakatayo. Binabati ito ng mga tao na nagsasabing maligayang kaarawan sa lalaki. Maya-maya pa'y lumapit din ang kuba at si Bernardo para hugasan ang paa ng lalaki. Habang abala ang mga tao sa pagdiriwang kasama ng matanda, tumalon ako sa gilid ng kariton. Hindi ko napansin na nasa tabi pala nito ang isang bangin. Bigla akong natauhan mula sa kalasingan dahil kung hindi ako agad nakahawak sa putol na sanga ng kahoy, maaaring bumulusok ako pababa. Tumingin ako sa ilalim at nakita ang mababaw na ilog na may malalapad na bato. Habang nakabitin sa sanga ng kahoy, ramdam ko ang pangangalay ng aking mga braso. At ang makapal na damo ang bahagyang tumabon sa katawan ko habang hinahabol ko ang aking hininga. Maya-maya'y bigla akong nakarinig ng sigaw ng isang lalaki. Si Bernardo. Napansin siguro niya na wala na ako sa kariton. Hanapin niyo mga inutil! Hindi siya pwedeng makatakas kung hindi ay malalaman na nila ang ating mga gawain. Hanggat maaari, ibalik niyo ng buhay. Pero kapag nanlaban, patayin niyo. Halos magkagulo ang mga tao sa paghahanap sa akin. Kaya mas lalo ko lang hinigpitan ang aking kamay sa pagkapit sa sanga. Takot na takot po ako at punong-puno ng pagsisisi. Ipinangako ko sa aking sarili na makaligtas lang ako sa sitwasyong ito ay magbabago na ako. Hinding-hindi na ako mag-iinom kahit kailan. Pero nawala ang konti kong pag-asa nang makita ako ng matandang babae sa bangin. May ilang kalalakihan ang bumaba sa tabi ko para maiakyat ako sa taas. Desperado na akong makatakas kaya bumitaw ako sa aking pagkakakapit sa sanga ng kahoy. Bumulusok ako sa ilalim ng bangin hanggang sa naramdaman ko na lang ang pagbagsak ng aking katawan sa tubig at tumama ang katawan ko sa ilang mga bato. Pakiramdam ko ng mga oras na iyon ay katapusan ko na. Pinilit kong bumangon kahit nararamdaman ko ang pamamanhid ng binti ko. Pinilit ko pa ring maglakad at nagtago sa ilalim ng batuhan. Napapangiwi ako sa sakit na parang gusto ko ng sukuan. Tamang-tama ang pagkakatago ko sa tubig dahil kitang-kita ko na sinusundan nila ang patak ng aking dugo sa batuhan. Maliwanag din ang paligid dahil sa mga dala nitong sulo. May mga hawak din silang sibat na parang hayop ang kanilang hinahanap. Doon ko nakita ang mga itsura nila sa malapitan. May mga itim na parang uling ang nakapahid sa kanilang mga mukha. Dito ko nalamang ang mga humahabol sa akin ay mga taong nakatira sa tribo. Napadasal ako sa mga oras na yon na sana ay hindi nila ako makita sa pinagtataguan ko. Bigla ko rin naalala ang mga kasamahan ko. Natakot ako nang maisip kong baka kumakain nga sila ng mga tao. Baka tribo sila ng mga aswang, tulad sa mga naririnig kong drama sa mga radyo o napapanood sa telebisyon.
Nalungkot ako para sa mga kasamahan ko. Pinilit kong ikubli ang sarili ko dahil nakikita kong desperado na talaga silang mahanap ako. Maski ang siyang baboy ramo ay napagkamalan nilang ako. Pagkatapos nilang mapatay ang hayop na yon, ay umalis na sila sa malapit sa pwesto kung saan ako nakatago. Inakala nila na nakalayo na ako, base na rin sa narinig kong naging usapan nila bago sila umalis. Maya-maya pa'y biglang dumilim ang paligid. Nawala na ang mga ilaw ng salo. Muli ay naramdaman ko ang hapdi at kirot ng katawan ko dahil sa pagkakabagsak. Napaiyak ako at nanginginig. Pinilit ko ulit na tumayo at nagsimulang maglakad. Napadaan ako sa isang damuhan na puno ng pugon. Matatalim ang mga dahon nun kaya ang mga sugat ko ay nadadagdagan. Pero binaliwala ko yon dahil sa kagustuhan kong makatakas. Malayo-layo na rin ang nilakad ko. Kaya naman nagpahinga muna ako sa ilalim ng malaking puno. Pakiramdam ko ay bumigat ang katawan ko, pati talukap ng aking mga mata. Kaya naman sa sobrang pagod ay nakatulog ako. Kinabukasan paggising ko ay nagulat ako sa aking mga nakita. Nasa isang silid ako at may benda na ang aking tuhod. Iginala ko ang aking paningin at sinusubukang alalahanin ang mga nangyari. Napansin ko ang simpleng ayos ng kwarto. Mga lumang gamit, kurtinang medyo kupas at isang maliit na aparador. Maya-maya pa, biglang bumukas ang pinto at nakita ko si Noel. May dala siyang tray na may lamang pagkain, kanin, itlog at kape. Ngumiti siya at lumapit. Mabuti naman at gising ka na. Ano bang nangyari sa'yo? Ang dami mong sugat sa katawan. Ano? Hindi mo alam ang nangyari. Nasaan si Rodel? Tanong ko nang bigla akong matutop ng kaba. Inilapag ni Noel ang tray malapit sa higaan ko at umiling. Wala si Rodel sa pinag-inuman natin. Sagot niya. Nang magising ako, magkatabi na tayong dalawa sa tricycle. Sugatan ka na at may mataas kang lagnat. Nagulat ako sa tinuran niya. Hindi, Noel. May kumuha sa amin. Dinala kami sa bundok. Ngunit ngumiti lang si Noel at bahagyang tumawa. Epekto yan ng alak, pre. Naparami ka lang ng inom kagabi. Imposible yung sinasabi mo. Pinilit kong ipaliwanag ang mga nakita ko. Alam kong totoo ang nangyari. Hindi ito guni-guni lang. Pero kahit anong pilit kong sabihin, si Noel ay natatawa lang at patuloy na sinasabing bunga lang yon ng kalasingan ko. Habang nag-uusap kami, ay pumasok si Bernardo habang nakangiting nakatingin sa akin. Malakas ang kutob ko na pinatay na nila si Rodel. Hindi ko mapigilan ng takot at kaba kaya nagpupumilit akong tumayo para hanapin siya. Pero pinigilan ako nila Noel at isa pa naming kasama. Kami na ang maghahanap kay Rodel, sabi nila. Ngunit hindi ako mapakali. Mas lalo akong nag-alala para sa kaibigan ko. Lalo na pagkatapos ng mga nakita ko kagabi. Dahil sa sakit ng katawan ko at ang matinding pangangailangan kong malaman ang katotohanan, nag-isip ako ng paraan. Nagkunwari akong gusto kong uminom
para palabasing gusto ko lang magpahinga. Binigyan nila ako ng 2 bote ng alak at sinubukan kong tunggain yon. Nang nakailang tagay na ako ay nagkunwari na akong nalasing. Ano ba't ayaw niyo akong sabayan sa pag-inom? Alam niyo bang ito ang lakas ko? Tinitiyak ko sa inyo, lahat ng sugat na to magagamot ka agad. Dahil alkohol yan eh, ha? Nang makita na nilang 2 na lasing na ako, ay tsaka sila sumabay sa akin. Si Bernardo, nakaaway ko ng gabi, ay biglang bumait sa akin at humingi ng pasensya sa kanyang inasal. Nasa kalagitnaan kami ng pag-inom ng alak nang biglang sumalakay ang mga baboy ramo mula sa kakahuyan. Bigla kaming nagkagulo. Galit na galit ang mga hayop, lalo na nang makita nila si Bernardo. Nagsimulang magsigawan ng ilan sa amin at halos mabitawan ko ang hawak kong baso. Pero may kakaiba sa mga baboy ramo. Hindi sila pangkaraniwang mga hayop. Mas malalaki kasi sila kaysa sa karaniwan. At ang kanilang mga mata ay kulay pula. Tila nagliliyab sa galit. Ang kanilang mga balahibo ay mas makapal at ang kanilang mga pangil ay mas matulis at malaki. Kumuha ng sibat si Noel at nagulat ako sa aking nakita dahil ang sibat na hawak ni Noel ay walang pinagkaiba sa sibat na hawak ng mga taong humahabol sa akin kagabi. Maya-maya pa'y may isang baboy na papasugod sa akin, kaya naman paglapit ko kay Noel ay inagaw ko ang sibat at walang awa kong pinagsasaksak ang hayop hanggang sa ito ay nawalan na ng buhay. Matapang pala itong kaibigan mo eh. Kung gusto niya ay pwede siyang umanib sa aming tribo. Kami ang mga pumupuksa sa mga aswang, katulad ng mga baboy ramo na ito. Mga nagkukunwaring hayop, pero ang totoo, mga halimaw sila. Sa loob-loob ko, alam kong nagsisinungaling lang sila sa akin. Hinuhuli nila ang loob ko para sumanib sa kanilang puwersa at kapag nagutom sila, sa huli ay ako ang gagawin nilang pagkain. Sadyang nagtira ako ng alak na binili para sa akin dahil pwede ko yun magamit laban sa kanila. Ayon kasi sa mga matatanda, lalo na ng lolo ko, mabisang pantaboy ng aswang ang alak. Pero kailangan daw nasaan yung aswang ang bubuhusan nito. O di kaya ay papainumin ng alak na may dasal. Kahit anong klaseng dasal, basta't may kinalaman sa kabutihan, ay malakas na raw itong sandata laban sa mga aswang. Ang problema ay hindi ko naman alam kung aswang ba si Bernardo at nagkamali lang ako sa pagkakaintindi ko sa ginawa nila sa akin kagabi. Kinuha na lang ni Noel ang wala ng buhay na baboy ramo at halos nagkaluray-luray ang katawan ng hayop sa dami ng ibinigay kong saksak. Ito ang sinasabi nilang aswang na pinupuksa nila. Nang makita ng mga baboy ramo ang pagkamatay ng kanilang kasamahan, ay nagsiatrasa ng mga ito at bumalik sa kakahuyan. Umalis ang 2 sa harap ko, kaya naman bumalik ako sa silid at isinara yon. Maya-maya'y nakarinig ako ng sigawan na para bang nagkakasiyahan. May narinig din akong dumaan sa kubo na nagsabing simula na raw ng binyagan. Nagtaka ako dahil umaabot pala sa kanila ng 2 araw ang binyagan. Dahil hindi uubra na bigla na lamang akong umalis, ay naisip ko na gawin na lang ang pangontra laban sa mga aswang gamit ang alak na natira namin.
Naisip ko na sa mga oras na iyon ay wala namang masama kung maniniwala ako sa bisa ng alak. Gusto kong bumalik sa bundok upang hanapin si Rodel at saka ako babalik sa aming baryo kasama siya. Saglit na tumigil ang mga tao sa kanilang pagsigaw. Kaya't sumilip ako sa pinto ng silid. Napalunok ako sa takot nang makita ang kanilang mga mukha. Lahat sila nakatitig sa akin mula sa labas ng pinto. Para silang mga gutom na hayop. Naglalaway at natatakam. Kahit hindi pa sila tumatapak sa loob, ang ilan sa kanila ay unti-unting lumalapit. Parang binabantayan ang bawat galaw ko. Tumunog muli ang ibong kilyawan. At kahit araw yon, alam kong magandang senyalis iyon. Tama ang aking plano. Sa araw ako kikilos dahil kung gabi, magiging masyadong delikado at walang ilaw akong madadala. Makikita ko ang daan sa liwanag ng araw, kaya mabilis akong makakatakas. Dala ang isang bote ng alak. Nagkunwari akong lasing habang dahan-dahang binubuksan ang pinto. Alam kong kailangan kong magpanggap ng mabuti. Inilipat ko na ang laman ng bote sa maliit na bote na nasa bulsa ko. Kaya wala ng alak sa loob nito. Nagpasuray-suray ako sa paglalakad. Parang nawawala ng balanse. Sa uli, bumagsak ako sa lupa. Kunwaring tulog at wala ng malay. May ilang lumapit sa akin pero narinig ko ang boses ni Bernardo at sinabing huwag daw akong pakikialaman. At narinig ko din ang pagsang-ayon ni Noel sa sinabi ng kanyang bayaw. Lumuhod ang mga tao kay Noel. Doon ko nalaman na siya pala ang totoong leader. Ang kubang babae ay ang ina ni Noel. Nililin lang niya kami. Sa pagkakataong ito, alam ko na kung ano ang totoo. Hindi na nila ako mapapaikot pa. Tulad ng inaasahan, ay muli nila akong isinakay sa kariton at dinala sa bundok. Bantayan na kasi ninyong mabuti nang hindi na makatakas yan. Ang hirap ng plano namin. Kailangan pa nating magpanggap para mapaniwala natin siya na hindi totoo ang kanyang nakikita. Tuwang-tuwa si Noel habang nagkukwento. Tila walang bahid ng konsensya sa kanyang mga salita. Wala akong kaalam-alam na nahulog na kami ni Rodel sa bitag na inihanda ng sarili naming kaibigan. Ang mas masaklap pa, napakarami nilang magkakasama. Mga kasama ni Noel na hindi ko kilala. At ang lahat ay nakatingin sa akin na parang mga halimaw. Alam kong wala akong laban sa kanila. Pero sa kabila ng takot, mas nangibabaw ang kagustuhan kong mailigtas si Rodel. Pilit kong pinakakalma ang sarili ko habang iniisip ang mga susunod kong hakbang. Nang makarating kami ulit sa daang dating pinaghintuan ng kariton, nilapitan ako ng mga kasama ni Noel. Hindi ko alam kung saan nila ako dadalhin, pero agad nila akong pinag-usong-usungan. Pilit akong binubuhat na parang wala akong lakas. Pagkatapos ay dinala nila ako sa isang kubo sa loob ng kagubatan. Hindi nagtagal, iginapos nila ang aking mga kamay sa isang haligi ng kubo. Pakiramdam ko'y wala na akong kawala. Pero hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa. Alam kong may paraan pa para makatakas. Muli ay narinig kong nagsalita si Noel at sinabi sa kanyang mga kasamahan na sa gabi na lang ako bibinyagan. Ito pala ang totoong binyag sa kanila. Ang lutuin at kainin ng buhay ang taong magugustuhan nila. Siguro'y patay na nga si Rodel.
dahil wala akong makitang anumang bakas ng kaibigan ko. Pagsapit ng gabi ay nagising ako dahil nakatulog pala ako nang hindi ko namalayan. Masakit din ang tuhod kong may sugat. Maya-maya pa'y biglang bumukas ang pinto at iniluwa doon ang nakangiting si Noel. Sinabi nitong wag ko na raw hanapin si Rodel dahil magkikita rin naman daw kami sa kabilang buhay. Sobrang nagalit ako kay Noel noon. Kahit nakagapos ako, ay pilit ko pa rin inaabot ang kanyang katawan para masuntok kahit isa lang. Pero dahil nakagapos ako, pinagmumura ko na lang siya. Kinuha niya ako sa pagkakagapos ko sa haligi. Inilabas din niya ang punyal at kinaladkad ako hanggang sa maliit nilang entablado. Nakita ko roon ang isang maliit na lamesa. Nakapatong doon ang palangganang may laman ng punong-puno na dugo. Nang makalapit ako, ay kinalagan ni Noel ang mga tali ko sa kamay. Pinahiga niya ako sa lamesang nakalagay sa gitna. Lihim ko namang dinukot ang aking bulsa na may alak. Nang mapansin kong iniangat ni Noel ang kutsilyo para saksakin ako, doon ko isinaboy ang alak sa mukha nito, sabay dampot sa sulo. Sinindihan ko ang katawan ni Noel. Mabilis yung nagliyab, pero dahil maaga ang ginawang pagbuhos ni Bernardo ng tubig sa katawan ni Noel, kaagad nitong naapula ang apoy. Lahat ay nagalit sa ginawa ko. Kaya naman tumakbo na ako sa makapal na kakahuyan para iligtas ang aking buhay. Muli na namang nagkaroon ng habulan. Pinangunahan ito ni Noel na hindi ko akalaing siya palang papatay sa amin ni Rodel. Wala ka nang tatakbuhan, Leo. Matutulad ka lang din sa kaibigan nating si Rodel. Hindi pa ako patay, Noel. Kitang-kita ko ang gulat sa mukha ni Noel nang dumating si Rodel. May dala itong itak habang may mga benda rin sa katawan. Aalokin kita ng isang duelo, kapalit ng kalayaan namin. Tig-isang bote tayo. Ang makatulog ay siyang talo. Matagal bago nakasagot si Noel sa hamon ni Rodel. Pero pagkalipas ng ilang minuto, tinanggap din niya ang hamon ni Rodel. Alam kong parehong mahina sa alak ang dalawa, kaya halos hindi ako makahinga sa kaba habang pinagmamasdan ko sila. Isang bote ng alak ang ipinasan sa kanilang dalawa. Diretso nila itong ininom, walang patlang, hanggang sa maubos. Hindi nagtagal, bumagsak si Rodel. Pero nanatili pa rin siyang gising. Nakangiti habang binabantayan si Noel. Si Noel naman, kahit nagawa pang pagtawanan si Rodel, ay bigla na lang bumagsak sa sahig, diretso, tulog. Nang makitang nawalan na ng malay si Noel, halos hindi mapigilan ni Rodel ang kanyang tuwa. Ngunit hindi yun ikinatuwa ni Bernardo. Sa halip, mabilis niyang sinundan kami at tila hindi naniniwala sa mga pangyayari. Tiningnan muna ni Bernardo ang bote ng alak na ininom ni Noel at tinikman din ito. May kung anong bagay ang inilagay ni Rodel sa alak na yon. At hindi nagtagal, nawalan din ng malay si Bernardo. Habang humahabol ang natitirang mga kasapi ng grupo, tumakbo kami papunta sa bayan. Habol hininga kami ni Rodel dahil lakad-takbo sa mahabang kalsada ang ginagawa namin. Mabuti na lang at nakita namin ang ilang mga bahay. Sinabi ni Rodel na mababait daw ang mga nakatira ron. At sila ang tumulong sa kanya nung nakatakas siya mula sa mga taga-tribo. Nang makausap namin ang ilang tagabayan, ipinakilala nila ang grupo ng mga taong humahabol sa amin
bilang bahagi ng tinatawag nilang tribo ng mga aswang. Ayon sa mga kwento, naniniwala ang mga tagabayan na kumakain ng tao ang mga miyembro ng tribong yon. Sinasabi nilang hindi basta-basta pumipili ng biktima ang mga aswang. Karaniwan, ang mga nagiging target nila ay ang mga taong walang kakayahang lumaban. Mga bata, may kapansanan at lalo na yung mga lasing o lango sa alak. Hindi raw masyadong nararamdaman ng mga biktima ang sakit kung sila'y nasa ilalim ng impluwensya ng alak. Kaya't madalas nila itong ginagamit na paraan upang hindi makapanlaban ang mga dinudukot nila. Napuno ako ng kaba habang naririnig ang mga kwentong ito. Pero sa kabila ng takot, alam kong kailangan kong manatiling matatag. Kailangang makahanap kami ni Rodel ng paraan para tuluyang makatakas at masiguradong hindi na kami maaabot pa ng mga aswang na iyon. Maiba tayo. Paano mo napatomba si Noel? Tanong ko kay Rodel. At ipinaliwanag niya sa akin na may halong pampatulog ang alak na dala niya, kaya nang mainom ito ni Noel ay nakatulog siya. Ganon din si Bernardo. Nakauwi kami ng ligtas, Kuya Chris, dahil na rin sa tulong ng mga tao sa bayan. Hanggang ngayon, kapag naaalala ko ang mga nangyari noon, hindi ko pa rin makalimutan ang takot at kaba na naramdaman ko. At alam mo ba, may mga gabi na nananaginip pa rin ako tungkol sa mga aswang na yon. Parang nakikita ko pa rin ang mga bibig na naglalaway at ang mga mapupulang mga mata na nakatingin sa akin. Pero sa kabila nun, may isang bagay na natutunan namin ni Rodel. Huwag nang uminom ng alak. Natutunan namin na mahalaga ang pagiging alerto at ligtas kaysa magsaya sa hindi iniisip kung ano ang mangyayari. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbabasa nito at sa lahat ng mga nakinig. Umabot ka na ba sa isang punto ng iyong buhay kung saan naranasan mo ang hindi maipaliwanag na mga pangyayari? Mga kahiwagaan na sumisilip sa likod ng bawat sulok. Mga himala na humahalimuyak sa hangin at mga kababalaghan na nagbabalat kayo bilang simpleng kathang isip. Tunay nga bang may mga misteryo na hindi kayang pasagutan ng ating katwiran? Tulad na lang ng mga kwentong aswang. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong totoo sila? Taong 1979 sa Aklan. Itago na lamang ninyo ako sa pangalang Isabel at ito ang aking kwento. Malapit sa malawak na baybayin ng karagatang kanluran, matatagpuan ang aming pook. Ito ay isang maligaya at magandang nayon na naglalaman ng kahangahangang mga tanawin at yaman ng kalikasan. Sa tahimik na lugar na to, may matatagpuan ding nagbabalong ilog na nagbibigay buhay sa amin na ang isang kabuhayan ay ang pangingisda. At ang ilog na ito, ang malakristal nitong tubig, ang mga nagkalat na magagandang bulaklak ay nagbibigay ng kapayapaan sa mga taong nais ipahinga ang isip at katawan sa magulong takbo ng mundo. Ngunit sa kabila ng kagandahan at kapayapaang ito ng ilog, ay iniiwasan ito pag sumasapit na ang gabi. Ayon kasi sa mga kwento, ay may nagtatagong isang mahiwagang sikreto ito kapag sumasapit ang dilim.
Mayroon daw kasing portal sa ilog at daanan ito ng mga maligno at ibang nilalang na galing sa kabilang mundo. Walang tao ang dapat makakita noon dahil tiyak raw na sakit o di kaya'y kamatayan ang sasapitin ng sinumang tao na maglalakas loob na magpunta sa ilog. Mayroon na rin kasing insidente ng mga nawawalang tao sa aming lugar kaya nag-iingat na rin ang mga tao. Mas lalong naging makatotohanan ang kwentong ito dahil sa kapitbahay namin na itago na lamang natin sa pangalang Mang Kulot. Si Mang Kulot ay isang albularyo at isang matandang lalaki na may kulot na buhok at mapanuring mata. Palaging nakasuot ng puting barong Tagalog o di kaya'y puting long sleeve at may hawak na gamit na kakaiba. Gaya na lamang ng mga dahon, hiwa ng kahoy at iba pang mga bagay na gamit niya sa kanyang mga ritual. Kilala siya sa kanyang kakayahan na magaling magtawas at gamutin ang iba't ibang uri ng sakit sa pamamagitan ng mga tradisyonal na paraan. At marami sa kanyang mga natatawas ay nakakuha daw umano ng mga sakit mula sa sumpa ng mga engkantos sa ilog. Marami ang naniniwala sa kanya dahil halos lahat naman ng kanyang ginagamot ay gumagaling sa kanilang mga karamdaman kapag pinapainom niya ito ng mga herbal o kaya'y inoorasyonan. Mayroon ding pagkakataon na kailangang mag-alay ang pamilya ng may sakit ng mga karne sa ilog. Isa sa mga napagaling ng mahusay na albularyo ay si Isang, anak ng aming kapitan noon. Halos 1 buwan na itong tila palaging balisa at wala sa sarili. Sinubukan na ng mga magulang nito na ipagamot siya sa mga doktor sa bayan pero hindi naman siya gumagaling. Para itong naliligaw na kaluluwa na hindi mahanap ang sarili. Kapag nakakatakas sa tahanan, ay lumilibot ito sa nayon habang tila may kinakausap na hindi naman nakikita. Kumakanta, sumasayaw at minsan nang hahabol ng bata. Pero kapag hindi ito nakikita na pakalat-kalat sa lansangan, ay doon sa ilog ito matatagpuan. Nakatulala sa tubig na parang may tinatanaw kahit wala naman. Isang buong baboy ang ipinaalay ni Mang Kulot sa pamilya nila Kapitan. Ayon kay Mang Kulot ay isang kapre daw ang nagkakagusto sa kanilang anak. Hindi raw magtatagal ay maaaring kunin na ng tuluyan ng kapre si Isang kung hindi maaagapan. Pinatutunayan naman ang hatol na ito ni Mang Kulot mula sa mga taong nakapapansin na mayroon daw mapulang bagay silang nakikita sa itaas ng bubong nila Kapitan kapag sumasapit ang gabi. Ito raw yung kapre na nagbabantay sa dalaga. Ayon kay Mang Kulot, alay daw ang kailangan para gumaling si Isang. Sinunod naman ito nila Kapitan. Sa tahimik na gabi ay kasama nila ang albularyo na gumawa ng isang ritual sa ilog. At pagkatapos ay binilin ng matandang albularyo na wag gagambalain ng ilog upang mas maging epektibo ang panggagamot at para tuluyan na ring lubayan ng kapre si Isang. At pagkalipas nga ng 1 linggo, ay nakitaan na ng malaking pagbabago ang dalagang anak ni Kapitan. Nakakausap na nila ito ng normal. Kaya mula noon, kapag sumasapit na ang gabi, ay wala nang nangangahas na magpunta sa ilog. Kilala rin si Mang Kulot na hindi ordinaryong albularyo lang. Kakaiba rin ang ilang paraan niya sa paggagamot. At ako bilang kapitbahay niya
ay napapanood ko ng madalas ang panggagamot niya. At isa na rito ang paggamot niya sa isang magsasaka sa kabilang baryo na nagkaroon ng matindi at hindi maipaliwanag na sakit. Lumapit siya kay Mang Kulot para humingi ng tulong. Sa halip na gamitin ang karaniwang mga dahon at hiniwang kahoy, nagdala si Mang Kulot ng malaking salamin. Ipinakita niya sa magsasaka ang salamin at sinabi, "Dito sa salamin, makikita mo ang tunay na dahilan ng iyong sakit." Sinimulan ni Mang Kulot ang isang ritual kung saan itinutok niya ang salamin sa mukha ng magsasaka at nagsimulang magsalita ng kakaibang mga panalangin. Sa paglipas ng oras, ay tila napaatras ang magsasaka nang mapansing sa salamin ang kanyang refleksyon na may kasamang maitim na figura. Nalaman ni Mang Kulot na mayroong itinatagong hinanakit o sama ng loob ang magsasaka at ito ang umakit sa itim na nilalang na iyon para malapitan at hindi lubayan hanggat hindi nito nauubos ang kanyang lakas. Ayon sa kwento ng magsasaka, ay nakaaway daw nito ang isang kamag-anak sa isang usapin tungkol sa mga alaga niyang hayop tulad ng kambing at mga manok. Hindi na sinabi ng pasyente kung ano ang usaping iyon, basta't ang natatandaan ko ay sinabi ni Mang Kulot na kailangan nitong mag-alay ng isang buhay na kambing sa tabing ilog. Dalhin daw ito doon bago magtakip silim upang ang itim na nilalang ay maibaling ang atensyon sa karne ng kambing. At pagkatapos ay pinayuhan ng magsasaka. Napakawalan na ang lahat ng kanyang hinanakit at matutong magpatawad sa kapwa. Kaya nga mas lalong hinangaan at nire-respeto itong si Mang Kulot sa amin at sa Karatig Puok dahil hindi lamang pagpapahusay sa katawan ng kaya niya. Nakakagamot din kasi siya ng kaluluwa at nakapagtuturo ng mabuting asal para sa mga taong nakalilimot na. Kaya rin niyang gamutin ng usog o yung malakas na mainit na hininga o pagtitig at pagpasa ng taglay na malakas na puwersa na maaaring magdulot sa tao ng pananakit ng tiyan, pagduduwal at sakit ng ulo. Ang mga pinaghihinalaang nabarang o nakulam ay sa kanya rin madalas dalhin. Napanood ko rin ang gamutin niya ang isang pasyente niya na binarang. Hilot at pagpapainom ng mga herbal na halaman ang hatol niya sa babaeng binarang. Kitang-kita ko ang mga insekto na lumalabas mula sa bibig, tainga at ilong ng babae habang ginagamot siya ni Mang Kulot. Mayroon ding mga lumobo ang tiyan na dinadala at himalang napapagaling ng mahusay na albularyo. Ngunit ang isa sa hindi ko malilimutang pasyente ni Mang Kulot ay ang kababata kong si Tasyo. Ayon sa sabi-sabi, bago ito dinala para gamutin, ay palagi raw itong natatakam sa mga bagong katay na karne. Palaging tila wala sa sarili at nagkukubli sa mga madidilim na parte ng kanilang bahay na tila iniiwasan ng sikat ng araw. Sa pagtungtong pa lang niya sa bakuran ng albularyo, ay nagbalak na agad itong tumakas na parang takot na takot kay Mang Kulot. Sinabi ng matanda na kung maaari ay itali ito para magawa ng maayos ang ritual at malaman kung ano nga ba ang nangyayari sa binata. Agad lumabas sa pagsusuri na nayanggaw ang pasyente nito. Hindi makapaniwala ang mga magulang nito at nag-iwan ng tanong sa bawat nakasaksi kung paanong nayanggaw si Tasyo. Marami ang naghinala na baka mayroon na raw aswang na naghahasik ng lagim sa aming baryo.
dahil hindi naman lumalabas ng baryo itong si Tasyo, kaya imposible na sa ibang puok niya nakuha ang impeksyong yon. Ngunit agad naman itong tinapos ni Mang Kulot. Wala raw aswang sa aming baryo, dahil kung mayroon man ay siya ang unang makaalam nito. Marami ang palaging nakikiusyoso sa naging gamutan ni Tasyo. Ayon kay Mang Kulot, mahirap daw talagang gamutin ang ganoong karamdaman. Pero sisikapin daw niyang mapagaling ito dahil magiging delikado para sa lahat kapag tuluyang maging aswang si Tasyo. Ginamitan na ito ng mga halamang gamot at ritual, subalit hindi naging epektibo. Patuloy na sumasama ang kalagayan nito sa bawat araw na nagdadaan. Isang pag-uusap ang naganap sa pagitan nila Mang Kulot at ng magulang ni Tasyo. Iisa na lang ang paraan para magamot ang kaibigan ko. Ito ay ang tinatawag na loob o yung pagbigti ng pabaligtad sa taong ginagamot. Magpapausok ng insenso ang manggagamot na sinamahan ng mga espesyal na kahoy at langis. Ngunit sabi ni Mang Kulot ay ang mismong kamag-anak o pamilya ni Tasyo lamang ang maaaring magsagawa ng ritual. Tawagin na lamang daw ito kapag nawala na ang usok at makasukan na ang pasyente. Itinali na ngang pabaligtad si Tasyo sa ilalim ng mangga doon sa kanilang bakuran. At syempre bilang isang dakilang ostyosera nung araw, ay nandoon ako muli para maituloy ang sinusubaybayang palabas. Itinali ang mga paa ni Tasyo at nakasabit na nga siya ng pabaligtad sa puno ng abutan ko. Isang maliit na siga ang inihahanda ng ama nito at nang umapoy na ang espesyal na kahoy na bigay ng albularyo ay siya namang paglagay nila ng insenso. Itinapat nila ang usok sa mukha ni Tasyo. Awang-awa ako sa kalagayan ng kababata ko sa tanawing yon. Hinding-hindi ko maisip na dadanasin niya ang ganoong parusa, gayong wala naman itong inagrabiyadong tao, lalo na sa puok namin. Dahil tiyak ko, isang mabuting tao si Tasyo. Ilang minuto pa ay sumuka na nga si Tasyo ng isang itim na sisiw. Gumagalaw pa ito at sinisikap na makabangon at akmang lilipad, ngunit naging maaga pang ama ni Tasyo. Dinurog niya ang ibon sa pamamagitan ng pagpalo dito. Agad na ipinatawag si Mang Kulot. Nang maibaba na si Tasyo mula sa pagkakatali, ay agad itong hinilot ng mahusay na albularyo. May binanggit pa itong lalo raw siyang lumalakas kapag nakahihilot ng isang tao na mula sa pagkakasakit. Tuwang-tuwa ang lahat dahil muli ay napatunayan ni Mang Kulot ang husay niya bilang isang albularyo. Lahat, kabilang ako, ay labis na humahanga sa matanda. Ngunit hindi ko alam na darating pala ang pagkakataong ako ang mangangailangan ng pabor kay Mang Kulot. 2 buwan noon akong buntis. Walang kamalay-malay ang aking mga magulang na ako ay nagdadalang tao. Ayaw kong malaman nila dahil natatakot ako sa maaari nilang gawin sa akin. Hindi ko kayang harapin ang kanilang galit, lalo't alam ko rin na mayroong sakit sa puso ang aking ina. Ayaw kong mangyari na baka mapahamak siya at atakihin dahil sa aking nagawa. Siguradong itatakwil nila ako. Wala rin naman akong maaasahan sa lalaking dumilig at bumuo ng punla sa aking sinapupunan dahil may asawa ito at hindi ako pwedeng panindigan. Itinanggi rin niyang sa kanya ang ipinagbubuntis ko.
Ang damuhong lalaki na malakas lang sa tawag ng laman pero walang paninindigan pagdating sa responsibilidad. Umatras agad ang walang iya nang malamang nagbunga ang aming pagniniig. Nawala na rin na parang bula pagkatapos. Laking pagsisisi ko kung bakit ko pa pinatulan ang hinayupak na lalaking yon. Lumapit ako kay Mang Kulot para humingi ng tulong. Aborsyon ang una kong opsyon. Mga halamang gamot o mga potion na maaari niyang mairekomenda para maresolba na ang problema. Subalit matatalim na titig lamang ang naani ko mula sa matanda. Kilala daw niya ang aking mga magulang at kailanman ay hindi siya maninira ng buhay ng kanyang mga kakilala. Ayaw niyang maging bahagi ng isang problemang hindi raw siya sangkot. Makipag-usap daw ako ng maayos sa aking mga magulang at harapin ang kahihinatnan ng lahat ng aking nagawang pagkakamali. Sa pagkakataong yun ay alam ko, wala akong mapapalang tulong mula sa matanda kaya umalis ako sa kanyang kubo at nagmukmuk ng ilang araw sa loob ng aking kwarto. Minsan ay kung ano-ano na lang ang naiisip ko hanggang sa dumating sa punto na inisip ko ng magpakamatay. Gagawin ko na sana ang bagay na yon nang bigla akong matigilan nang may marinig na mga kaluskos sa labas ng aming bahay. Sa takot ay agad akong bumalik sa higaan at nagtalukbong ng kumot. Magmula nun, halos tuwing gabi ay hindi na ako pinatutulog ng mga kakaibang kaluskos. Nakakaramdam din ako ng kakaibang init sa katawan kaya pabaling-baling ako sa higaan. Ang napapansin ko ay may mabigat na bagay na parang nakadapos sa bubong namin na agad ding nawawala kasabay ng malakas na tunog ng papalakas na pagaspas ng animoy malalaking pakpak. Hindi lang ako ang nakapapansin nito dahil maski pala sila tatay ay alam na may umaali-aligid sa aming bakuran tuwing sumasapit ang gabi. Agad ay inilapit nila kay Mang Kulot ang nangyayaring ito sa amin. Hindi ako sumang-ayon nung una dahil baka mabisto ako sa aking sikreto at ipagkanulo ako ng matandang albularyo. Hindi ako makatingin kay Mang Kulot maski panay ang daldal ni nanay na baka aswang ang nilalang na pabalik-balik sa amin at gumagawa ng mga kakaibang ingay na yon. Nakapagtatakang itinanggi yun ni Mang Kulot at sinabing wala namang dahilan para puntahan kami ng aswang sa aming kubo. Maliban na lang kung mayroong may sakit sa amin o di kaya na may buntis. Napalunok ako bigla nang sabihin ito ni Mang Kulot. Inihanda ko ang aking sarili pero makalipas ang ilang minuto ay nagpaalam na ang aking mga magulang sa matanda. Hindi niya sinabi ang aking sekreto. Bagkus ay sinabing baka mayroon lamang ligaw na hayop o di kaya'y isang magnanakaw na baka naniniktik sa amin tuwing gabi. Kaya pinayuhan na umano'y mag-ingat na lang kami. Lumipas ang mga araw. 4 na buwan na ang tiyan ko. Pero hindi ko pa rin nasasabi ito sa magulang ko. Halos gabi-gabi akong umiiyak dahil sa iniisip na kahihiyang maaari kong maranasan lalo't hindi ko maitatago ng matagal ang aking kalagayan. Pumunta ako sa ilog para doon ihinga ang lahat ng mga problema ko. Ang mga bulaklak doon ang nakapagpagaan ng loob ko. At doon ko naisip na siguro'y wala na akong magagawa kundi ang tanggapin ang aking kapalaran at pagbayaran kung ito man ay isang pagkakamali na dapat itama. Nawili ako sa lugar at sa magandang refleksyon ng papalubog na araw sa tubig.
Nawala sa isip kong bawal pala ang magpagabi sa ilog. Pero dahil sa dala kong problema, hindi ko na inalintan na ang maaaring kapahamakan na maaari kong anihin sa pananatili sa lugar na yon. Hanggang sa tuluyan nang dumilim ang paligid. Uuwi na sana ako pero bigla akong natigilan nang marinig ang mga kaluskos na tila may paparating. Nagtago ako sa mataas na damo dahil alam ko sa aking daraanan ay maaari kong makasalubong ang paparating kung sino man yon. Maya-maya pa'y napagtanto kong si Mang Kulot ang paparating. Agad itong pumesto sa isang bahagi ng ilog at nagpalingalinga bago may inilabas sa bulsa na maliit na isang botelya. Naghubad ito ng suot na barong at hindi katagalan ay nakita kong nagpapahid ito ng langis sa kanyang kilikili at tuhod habang tila inaawit ang isang engkantasyon na hindi ko maunawaan. Ngunit bigla itong tumigil sa kanyang ginagawa at tila nakaramdam na mayroong mga matang nakamasid sa kanya. Sinubukan kong lalo pang isiksik ang sarili sa damuhan pero parang dagundong ng kulog ang kanyang tinig nang tanungin kung sino nga ba akong pangahas na naroon pa sa ilog ng ganong oras. Lumabas ako at labis ang kanyang pagkagulat nang makita at makilala ako. "Anong ginagawa mo dito sa ilog?" Agad niyang tanong. At nang hindi na niya inasahang sasagot pa ako, ay sinabi niyang umuwi na ako dahil delikado na ang ilog, lalo na sa isang tulad ko. Hindi ko po alam kung namalikmata lamang ako, pero napansin kong tila naglaway ito nang mapansin ng maliit na umbok sa aking tiyan. Agad akong lumayo dahil napansin kong tila nag-iba ang kilos ng matanda. Kinabukasan habang sinisilip ko mula sa bahay ang kapitbahay kong albularyo, ay balik sa normal ang lahat. Isang katok ang narinig ko sa pinto pagkaraan ng ilang minuto. Napagbuksan ni nanay si Mang Kulot. Nais daw akong makausap. Hinarap ko naman siya. Nakiusap siyang huwag ipaalam sa iba na nagpunta siya sa ilog kagabi. Tinanong ko siya kung bakit ito naroon sa ilog at kung ano ang ginagawa niya roon, gayong ito naman ang nagpakalat na mayroong mga engkanto o maligno sa puok na iyon kapag sumasapit na ang gabi, na hindi dapat ginagambala ng mga tao. Ang sabi nito'y nagpapadalisay lamang siya ng kanyang kakayahan na kinakailangan sa kanyang panggagamot. Sumang-ayon ako sa kanya, pero may kapalit at tinanggap niya iyon ng walang sabi-sabi. Nangilid ang luha sa aking mga mata habang nakahiga at nakatitig sa maliit na bote ng pampalaglag sa ibabaw ng lamiseta sa tabi ng kama ko. Sa labas ay tila nakikiramay ang alulong ng aso sa gitna ng gabi. Ang malamig na hangin na tumatagos mula sa nakabukas na bintana na nakadaragdag ng kaba at pag-iisip kung ano ang sasapitin ko pagkatapos ng desisyong yon. Sa labis na pag-iisip ay hindi ko namalayan na ako ay nakaidlip. Nagkaroon ako ng isang masamang panaginip. Mayroong pares ng dalawang mapupulang mata na nanlilisik ang nakamasid mula sa bukas na bintana. Ngunit tila bakit pakiramdam ko ay hindi iyon panaginip. Isang mahabang dila ang animoy ahas na gumagapang papasok sa bintana ang papunta sa aking tiyan. Naramdaman ko bigla ang pakiramdam na parang humigpit ang tiyan ko at sumasakit na parang hinahalukay ang loob. At sa aking paggising,
alam ko, tapos na. Wala na ang bata sa aking sinapupunan. Pruweba ang dugong nagmantsa sa aking higaan. Ngunit ang bote ng pampalaglag, hindi ko naman binawasan. Pero tiyak ko, kapag may nakakita noon ay iba ang iisipin nila. Baka sabihin nilang ako ang pumatay sa aking sanggol. Marahan akong tumayo at sinubukang maglakad para humingi ng tulong kay Mang Kulot. Maingat akong lumabas sa takot na magising ang aking mga magulang at mabisto ako sa aking kalokohan. Bitbit ko ang maliit na botelya ng gamot. Kumatok ako sa bahay ng albularyo at umaasang magagamot ako nito sa nararamdaman kong sakit at panghihina. Nakakailang katok na ako subalit walang sumasagot na tao. Naisip kong baka naroon ito sa ilog at nagpapadalisay ulit ng kanyang kakayahan. Bagamat hirap ay sinikap kong makapunta ng ilog. Desperadang na maitago ang lahat ng ebidensya sa aking pagdadalang tao. At alam ko na rin naman kasi na wala talagang panganib sa ilog at hindi totoo ang kwento tungkol sa mga engkanto o maligno. Subalit laking pagkadismay ako nang hindi ko makita roon si Mang Kulot. Wala akong nagawa kundi ang umiyak ng umiyak sa ilog habang hawak ang botelya ng gamot. Hindi ko nagawang inumin niyon dahil hindi kaya ng konsensya ko na patayin ang aking anak. Subalit kung kailan kaya ko ng panindigan ito, tsaka naman yon nangyari. Aalis na sana ako at uuwi nang mapansin ko ang isang tila maliit na burol ng langgam o punso sa tabing ilog. Kakaiba iyon dahil alam ko walang ganoong punso doon lalo't ilang araw pa lang nang nanggaling ako dito. Nilapitan ko yun at sinuri pero wala namang kakaiba sa punsong yon. Naglakad na ako palayo ngunit bigla akong napalingon ulit sa punso. Pakiramdam ko talaga ay parang may mali sa bagay na yon. Naalala ko ang minsang payo ni Mang Kulot kay Tasyo at sa mga taong naroon na makikilala raw ang pagbabalat kayo ng isang bagay sa pamamagitan ng pagsilip sa ilalim ng mga binti habang nakatuwad. Sa hindi malamang dahilan ay ginawa ko yon. At laking takot ko nang makitang hindi yun punso, kundi bahagi ng katawang putol na mula tuhod pababa sa talampakan. Patuloy ang pagdurugo ko, pero hindi ko inalintana iyon dahil sinikap kong mabilis na makauwi kaagad sa takot na abutan ako ng nilalang na may-ari nun. Pagkarating ko sa aming bahay, naabutan kong gising ang aking mga magulang at nakita ang labis na pag-aalala sa kanilang mga mukha. Lalo na nang mapansin ang mga bakas ng dugo sa aking binti. Agad akong umamin at humingi ng patawad sa kanila. Inihanda ko ang aking sarili sa sumpa at galit ng mga magulang ko. Pero niyakap lang ako ng aking nanay. Nag-iyakan pa kami. Pinatawad nila ako sa kasalanan ko kasabay ng isang pangakong hindi na uulit. Gusto nila akong ipagamot kay Mang Kulot pero tumanggi ako. Nakiusap akong sa ospital na lamang ako dalhin dahil mas kailangan ko ang totoong gamot galing sa totoong alagad ng medisina. Madami na rin kasi ang nawawalang dugo sa akin at alam kong anumang oras kapag nagtagal pa ito'y maaari ko nang ikapahamak. Pag-uwi namin galing sa pagamutan ay sinalubong agad kami ng aming mga kapitbahay at nakibalita sa aking kalagayan. Ang kumalat kasi sa aming baryo ay may isang magnanakaw o tulisan ang nakapasok sa aming bahay at ito ang nanakit sa akin. Ang sekreto ng aking pagbubuntis ay hindi ibinunyag ng aking mga magulang
Gayon din si Mang Kulot na nanatiling tahimik. Mula noon ay napansin kong tila hindi na makatitig sa akin ng diretsyo ang matanda. At madalas itong umiiwas lalo na kapag makakasalubong ko sa kalsada. Nanibago ako sa pakikitungo nito. Bagamat patuloy pa rin ito sa panggagamot, ay isang hinala ang naiwan sa isip ko hanggang sa ngayon. May pakiramdam akong hindi isang panaginip ang nakita kong nilalang sa labas ng bintana na naging dahilan ng pagkalaglag ng aking ipinagbubuntis. Sigurado ako dahil pinagtagpi-tagpi ko ang lahat ng mga kababalagan at kakaibang nangyayari sa aming baryo. Ang mga naging pasyente ni Mang Kulot, ang pagtanggi nitong mayroong gumagalang aswang sa aming lugar kahit malinaw na mayroong humawak kay Tasyo. Ang mapupulang mata na palaging nakikita sa itaas ng bahay nila Isabel at ang mga hayop o karning anyay alay ay kinakain ng mga engkanto sa ilog. Ito ay mga palusot lang ni Mang Kulot. Hindi ko napatunayan ang aking mga iniisip nun, kaya sinarili ko na lamang. Ngunit alam kong walang ibang tao ang nangangahas na magpunta sa ilog kundi si Mang Kulot lamang. Kaya alam ko, pagmamay-ari niya ang mga paang iyon na ikinubli niya sa anyo ng isang punso habang gumagala ang ibang parte ng katawan nito na naghahanap ng kanyang mabibiktima. Mahusay siyang gumawa ng kwento at napakahusay niyang magbalat kayo. Ang ilog ay hindi pinamumugaran ng mga maligno, kundi ginawa lamang ang kwentong iyon para doon ay hindi magambala ang ginagawa nitong kababalagan. Sigurado ako, si Mang Kulot ay hindi isang ordinaryong albularyo lang. Isa siyang aswang. Pero dahil mahirap patunayan ng ganoong paratang, mas pinili ko na lang na manahimik hanggang sa isang araw ay bigla na lang nawala si Mang Kulot sa aming baryo at hindi na muli pang nagpakita. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbabasa nito at sa lahat ng mga nakinig. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.